For today's video mga katrops, panibagong araw, panibagong luto, serya na naman tayo ngayon. At eto nga pala yung niluto kong ulam namin ngayon. At dahil meron nga silang nabiling maliliit na hipon, ay ayan, ganitong luto na nga lang yung ginawa ko. Masarap din pala yung ganitong luto sa hipon no? Siguradong napakasarap nito sa bahaw na kanin. Kaya naman panoorin nyo ito hanggang sa dulo mga katrops para maipakita ko sa inyo kung paano ko nga ito niluto. So, ayun mga katrops, meron nga pala tayo ditong napakaraming maliliit na hipon. Nabili pa nga ito ng ng aking malab sa Abra. Hindi ko nga alam kung magkano nga yung saktong bili niya dito. Basta sa pagkakaalam ko, nagkakahalaga nga ito ng nasa 100 plus. Kaya naman ayan, tara mga katrops, simulan na nga nating lutuin ito. Naglagay nga lang pala ako dito ng kaunting mantika, tapos ayan, gisahin na nga natin dito yung bawang at sibuyas. Pinagsabay ko na dahil wala rin namang mawawala, maliban na lang kung iba yung pagsasabayin nyo. Nung lumabas na nga yung aroma ng bawang at sibuyas ay pwede na nga nating ilagay dito yung mga hipon. Tignan nyo naman yan mga katrops, medyo marami-rami rin. Tanda ko nga nung kami ay nagkakamul sa Karayan ay ganito nga rin kalalaki yung mga nahuhuli namin. Doon kasi sa dati naming tinitirhan ay malapit nga lang yung ilog. Mga siguro mga ilang lakad lang yun, andun ka na agad sa ilog. Kapag ka ganun nga na wala kaming maibili ng ulam ay magkakayayaan na lang kami ng aking mga kapatid, tapos yung nanay at tatay namin pupunta kami sa ilog para mangamul. Tapos kapag ka ganun na nakarami na kami ng huli, kapag ka umuwi kami at ang gagawin kong ang luto doon sa nahuli namin ay isisigang. Tapos yung iba naman ay ikikirog ko lang, tapos lalagyan lang ng asin at mantika. Tapos gagawa ka ng sukang sausawan, tapos nilagyan mo lang ng sibuyas at sili. Ay naku, talaga naman solve na solve ka na nun. Halos hindi ko na nga maalala kung kailan nga yung huli naming pagkakammal. So ayun mga katrops, malapit na nga itong maluto, kaya naman ayan, pwede na nga tayo ditong maglagay ng suka. Pwede rin naman na hindi na kayo maglagay ng suka, kaso ako nga naglagay kahit kaunti dahil siguradong hindi namin to mauubos. Para kung sakaling may matiraman kami at abutan nga ng kinaumagahan ay hindi nga agad mapanis. At nung pagkalagay ko nga ng suka mga katrops ay hindi ko nga ito hinalo para nga hindi ito masim. At ayan, para naman lumapot itong ating sarsa ay gumawa nga ako dito ng slurry. Cornstarch nga sana yung kailangan natin, kaso wala nga kami. Kaya naman itong harina na lang yung ginamit ko, tapos nilagyan ko lang ito ng tubig at pinaghalo-halo ko nga lang. At kailangan nga ay yung walang buo-buo para kapag nilagay natin dito sa ating sarsa hindi nga maging pangit. Yung ganitong pagkakalapot sa sarsa ay okay na nga para sa akin. At kaunting halo-halo nga lang mga katrops ay okay na nga ito. Abay, tignan nyo naman yan mga katrops. Sa itsura pa lang ay naku, parang napakasarap na. Siguradong napakasarap nito sa bahaw na kanin. Kaya naman kung ako sa inyo mga katrops, try nyo na nga rin magluto ng ganito. Tsaka wag nyo lang basta-basta isasangag yung mga ganitong malilit lang na hipon. Dahil marami pa namang pwedeng gawing luto dyan. Gaya nitong aking niluto. Bukod sa napakasimple lang ng mga ingredients na nagamit ko, ay siguradong napakasarap pa. So, paano ba yan mga katrops? Hanggang dito na lang itong aking vlog. Huwag nyo na rin po palang kalimutang i-like and share tong ating video. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!